Lakad na. Kaya mga kagala, mag-grocery po kami at wala na kaming pagkain. Wala na kaming maluto. Gustong kumain pero walang pagkain. Gustong magluto pero tamad magluto. Ay gustong kainin pero ang hirap lutuin. Ay miss ko tuloy si Lizabels, ang aking best friend. Pag naglalambing ako, bakit gusto kong gulay? To the rescue naman ang aking darling. Good afternoon. Mga kagala kong mahal. Meron po ba sa inyo nahihiya sa mga flaws? Ayan. Mga flaws. Normal lang po yung mga flaws. Ayan. Kaya tayo mga kagala, wag tayo mahihiya sa mga flaws natin. Natural yan. Tao tayo. Hindi tayo perfect. Uy, balang bilis mo. Bilisan. No to body shaming. Ayan. Kasi kapag lagi tayong nakasentro lang dun sa perfectness or yung pagiging perfect, hindi na po tayo magiging masaya. Hindi na tayo magiging tunay na natural na masaya. Kasi laging nakadepende yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Bilisan mo, ayan na ba? Hindi dapat. Bilisan mo ba? Gulo-gulo mo, ang layo pa natin. Kaya relax ka lang. May susunod pang ano dyan. So, ganun mga kagala. Tsaka wag din tayong nandidefine ng tao. Kung may nakikita tayong iba sa tao, wag tayong masyadong mag-compare. Maging masaya na lamang tayo sa bawat isa. Maging masaya tayo sa bawat isa. Kung hindi ka ganun dun sa tao na yun, di maswerte ka, di ba, mga kagala? So, ang bottom line is respect. Hindi kailangan maging maganda para masabing okay siya, ready siya, gano'n. So, ayun nga mga kagala, kailangan may respeto po tayo palagi sa bawat isa. Ayan, hindi po porket, ay, pango siya, ay, bungi siya, ay, ganito siya. Normal po nangyayari yan sa tao kasi tumatanda po tayo, di ba? Katulad ko, di ba? Sa pananalita, medyo may, kasi nga, nagpabunot ako ng ngipin kasi may impacted, may impacted tooth ako sa gums na pwedeng maging cancerous pag hindi tinanggal. So, pinatanggal ko po siya. And then, pagawa pa ako ng denture ko, which is, syempre, magkakaroon ng, effect yun sa pagsasalita. Dahil hindi ka naman sanay sa pagkakaroon ng denture, diba? So, yung mga ganong simpleng bagay, lahat may pinanggagalingan. Ayan. At hindi naman kabawasan yun sa pagkatao ng tao. Ang importante yung laman ng puso, hindi nakikita natin sa padlabas na physical ng anyo ng tao. Yan, tatandaan natin na ang importante yung tao na yun, proud siya. Hindi siya nahihiya. At saka bakit kung yung tao na yun din nahihiya, bakit kailangan ikaw mahiya para sa kanya, di ba? So, wala naman siyang intention para i-harm ka. So, dapat kung ano yung nakita ng mata mo, kung ano yung nalaman mo, para sa'yo na lang yun, di ba? Di ka pa nagkasala, di ba kagala? So, the more tayo nagiging oppress ng tao, mapagmataas tayo, feeling natin tayo na yung super perfect, which is walang perfect.
So dapat, sabi nga 'di ba sa Bible na ano, tingnan mo muna yung ano mo sa muka, dumi mo sa muka, baka mas malaki pa yung speck or log na nasa mata mo. So dapat hindi tayo ganun, kasi lahat tayo tatanda, lahat tayo magsasag-ang balat, lahat tayo mawawalan ng ngipin, ayan, lahat tayo mabibingi, lahat tayo malalabo ang mata, lahat tayo magkakaroon ng imperfection sa katawan, sa mukha, sa ugali, lalo na pag tumanda na tayo, lahat tayo hindi na tayo ano, lahat yan mada-downgrade, even yung ating memory, di ba? Magkaka-dementia, magkakaano. So, anong sense na bakit kailangan pag humarap yung tao sa isang tao, dapat perfect agad, or dapat matalino agad, o dapat wala siyang flaws? So, hindi naman kasalanan ng tao yun, mga kagala, di ba? Kaya, it's better to, sometimes, mas maganda yung mas tahimik ka na lang, at sa pamamagitan ng pagiging tahimik mo, at least hindi ka pa nagkakaroon ng kasalanan, di ba? So, minsan, iisipin natin yung mga actions natin. Di ba, mga kagala? Dapat nagmamatured po tayo. Dahil, you are blessed na hindi ikaw yung nasa shoes ng tao na yun. Kaya dapat bago tayo nag-judge, inaalam muna natin bakit ganun yung sitwasyon niya, bakit nandoon siya sa sitwasyon na yun, bakit nangyari sa kanya yun. Alam niyo yun, mga kagala, kasi even yung kung sino man yung minsan nilalait or ino-oppress, siya mismo ayaw niya yun sa sitwasyon niya, diba? At buti na lang hindi ikaw yung nasa sitwasyon niya. Kaya kung may makikita tayo minsan, merong ang tawag nito, merong mga kakulangan sa mga ano nila, sarili nila, wag tayong masyadong mapanghusga, kasi baka malay ninyo mag-bounce back ang mga bagay-bagay. Oh my God. Sabi nga nila is bilog ang mundo, di ba? Kung ayaw mong gawin sa'yo ng kapwa mo, saan ka dumadaan? Wag mong kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa kapwa mo. Akala ko ba dito? Yan, mga kagala, ha. Pero hindi naman sa pang-ano, minsan yung mga nandalait, sila pa yung mas malalala ang buhay. Sila pa yung mas maraming dapat tutukang problema. Alam niyo yun, mga kagala. So, ang pulutin natin minsan sa buhay yung mabuti, hindi yung masama. Alam niyo yun, napakaiksi lang ng buhay para mabuhay tayo sa mga pangit na ugali. At saka, na-observe ko lang yung mga ganong klase ng tao. Yun yung mga hindi masasaya, yung mga ano nila, mga childhood ano nila, diba, mga kagala. So kung hindi nyo kayang iwasan yung mga ganong gawain, pwede naman unti-untiin. Dapat natututo tayo sa hihintayin pa ba natin na sa atin naman mangyari yung ginagawa natin pangit na pag-uugali sa kapwa natin, di ba? Kasi kahit anong gawin ninyo, kung ano man gawin nyo sa ano nyo, darating at darating na lahat tayo mawawala ng ngipin, lahat tayo mawawala ng paningin, mabibingay, lahat. So, ano na, kung ano lahat, hindi na perfect, so ano na. Minsan po maging sensitive tayo. Minsan maging sensitive tayo sa pananalita natin, sa action natin. Ayan. Ito ba ay nakakasakit sa kapwa? Ito ba ay makakatulong sa kakaunlad ninyo? Ayan. So,
So dapat ano, dinasaalang-alang natin yung action na ginagawa ninyo sa damdamin ng kapwa, diba? Huwag tayong maging insensitive, diba mga kagala? So ako, my flaws, ikaw, my flaws, dahil hindi tayo perfect, diba? Ang perfect lang is si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ na perfect na yun, pero ginamit pa rin siyang ang tawag na nito, ginamit pa rin siyang sacrifice ni God para sa atin, para tayo ay matubos sa lahat ng mga kasalanan. Imagine yun. Yan, katandaan natin mga kagala, maiksi lang ang buhay para ituon pa natin yung atensyon natin para sa mga pang-aanuhan ng kapwa. Yan, maging masaya lang tayo sa kapwa natin. Hindi kabawasan yun sa pagkatao natin na maging mabuti. Diba? So, dito tayo ngayon sa Dalarama mga kagala kasi nahanap ko po yung yung para pag naglalaba hindi na ako kuryente. Ang tagal-tagal ko na hinahanap yun, hindi ko makita talaga. Kahit saan ako pumunta. O hindi ko lang talaga nahanap. Pero hinahanap ko naman siya. Ay, pagtatanong na natin. So, dito tayo niya tinuro. Ayan, dito natin siya hanapin. Mga kagala. Saan po yung banda? Sana mahanap ko na. Kaloka naman. Hindi ko mahanap. Oh, wala naman dito. Ging. Ano gusto mo ulam? Adobo. Adobo. Adobo pork. Gusto ko sinigang. Wala, sa bahay mo na buksan yan. Tama. Ano ba yan? Sour. Sour. Ahim nga. Dito na tayo kagala. Grocery tayo ulit. Bye. Ayan mga kagala. Nagre-reklamo na naman. Magbuhat. Gusto atang mapalo. Pero pagkain naman niya yung binili ko. Mauna ka na, titignan ko kung may mahulog. O, tinan mo. Dahan-dahan ka anak Ayan mga kagala, nakapag-grocery na naman kami. Good for ilang araw or week na yan mga kagala. Ang mga grocery namin, gatas at konting mga gusto ng dila, alam nyo na, ice cream. Pero maliit lang. Tapos gulay, salmon, pampano. Ayan. Tapos gusto ko kasi ngayon magsabaw. Bumili ako ng pangnilaga at pangsinigang. Yun lang mga kagala at mga konting condiments, pampalasa, onion powder. Ayan na, sige na, lakad na. Tama man. Onion powder, onion, garlic. Ayan. O, ako naman daw kagala ang magbuhat. Ayan, reklamadora. Ayan mga kagala. Reklamadora ang aking dalang. Mabigat daw. Yung talang pagkain na lahat ng ingredients. Ayan, may cheese ring pa siya.
Yan mga kagala, ginabi na po kami. Pero hindi naman po delikado dito kahit gabi. Ayan, masyadong maliwanag naman. Pag gabi kasi may mga ilaw din. Ayan, makikita nyo puno ng ilaw yung kalsada. Kaya hindi naman masyadong delikado. Pauwi pa lang kami mga kagala. Bisa mo, tabulin natin yung dali. Bisa mo. Ano gusto mo ulam? Adobo. Ano kagala ah? Witness. Tinatanong ko lang siya eh. Ano gusto mo ulam? Uy. Adobo. Mabait na.